Summarise kita na yung walay santadon sa Suratul An'am ayat 46. Igalaw yung ganang instance na yung wapangin to na idawat nila nubos ng iatag ng Allah subhanahu wa ta'ala na rizki o gay i-taken for granted nila ninyan. Idawat nila niyang kakita o yung kadungog o yung pangatayan, no? At na sila magbasol sang putikan ng Allah subhanahu wa ta'ala kamangon din yan. Yung Allah subhanahu wa ta'ala kaya na kamangon ninyan ang way pagduwa-duwa o dita kaya ninyan irisan, no? At tanawin tayo mga operasyon ng mata, operasyon ng taringa, unang pansan operasyon, na lahi jud sa original, no? Yung artificial na unto, na lahi jud yung kanang kagagas ang original na unto, no? So, wain yan i-appreciate, wain yan ipakanakwa ng mga wapanginto na iatag niya na rizki sikan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sino-sino itong simba sa mga bathala o mga idolo na di niya na makatabang kanila, no? Maskin panagyan sapi nila na di sa dunya, o sino pang isamba nila na di sa dunya, na pagkadum nila o pagkagudam nila ng atunang naraka na wailay na kataduman nila niya tabya yung Allah subhanahu wa ta'ala. Explain naman ang stadsa na yung atunang naraka na may itom yung kanang kolor o mawat pa na amandingog damo niyan o mamapati damo yung kanang kapaso. So nga di magpangintuyan ni sila, no, na nangawan nga sunod yung tinod na induan o daan ng agama Islam tungod yan isang syaitan, no, na minanginin yung syaitan na kapanipaniwala yapon yung daan na itahak ng mga wapanginto, no. So sino-sino na yung iatagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng rizki na yung si Hasan al-Basri Sidi na sino-sino yung iatagan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng rizki na yamangintuyan na diin yan ng pagsulay kanan naway kanan sakto na katigam o wisdom, no, sakto na knowledge o wisdom, no. Yan kaya sino-sino yung mamanginto na iatagan niya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng rizki na wayan tistingin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tagpisting kanan katigam, no. Yung Adam alayhi salam itistingan ng Allah subhanahu wa ta'ala sama sa pagtistinguman sa ubos ng mga propeta, no. Maskin payatagan ka ng ng rizki o ng yatagan ka ng mga rizki na pagtisting niya po niya sa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila masapiyang ka o apabila mapobre ka o apabila ang kamo pamilya, mga anak na testing yan ubos ng Allah subhanahu wa ta'ala kanmo. Yang wapanginto na ikatistingan niya po sila ng Allah subhanahu wa ta'ala pero minti na kung padayon pa sila matahak sang mali na dan, no, na piga panawan nila na doon, no. Na yung rizki kanila di jud yan ng rizki na yatag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tawag sa inyan na istidrash, no, or yung paon o sa kanaton pa yung paon ng paon para sa isda, no, na pabila tumubog ng isda na abironda minangya po niya yatag kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala na pabila tumubog na sila na suddenly, no, pinakalit na biraw ng Allah subhanahu wa ta'ala, watagan sila ng siksa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sa ayah 47 to 48, yung Allah subhanahu wa ta'ala galaw nga pabila na yung siksa ng Allah subhanahu wa ta'ala dumatungkan mo na igausip yan na umbaylay na amang kaguba niya tabiya sa mga panginto. So kuan tafsiran niya ng ustad na depende yan, no, ang mga siksa na atugid magkug sa mga panginto sang disbelievers. Ano man siksa na magkug sang mga panginto sa mga kafir o sa nya manginto. Nangayon yan magtiyakugan niya ning nya manginto ng mga siksa isa sa niya na rason na di na sila magdawa, no. Maligding kalamidad na magkaapil yung mga banwa ng mga panginto kaya di na sila magdawa, no. Yung pagdawa di gid ng pagpadayag, no, paglawng kundi yung pagsalam o ununo pan sa nagawbok ng gadyaw isa yan sang dawa, no. So kita na mga umat ng Nabi Muhammad kay yung last na propeta yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yan yung last na magadawa. Yung gawbok ng mga propeta ni ngayon puro pagdawa. So pagka-bus ng last na propeta kita ng umat ng Nabi Muhammad yung magapadayon sa pagdawa. Sa ayah 49 to 50
yung normal gayud na reaksyon, no? Normal gayud na reaksyon ng mga utaw na ikaatagan ng dakwa, yung di sila mamaginto, no? Wawan lang kagustoy, yung uno yung ilong kanila, no? Sino-sino itong reject sang dakwa, na atagan sila ng siksa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala di sa dunya, sampay di sa alaw na maori. Makabus siyang pagkamatay, after death, matay na kao. Yan yung isa na di makita ng isa ka utaw, no? Di ta makita kung ano yung kinabuhi ta makabusta matay. Yatabi agad sang Rasul, no? Sa pag Mi'raj nan nga idaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para makita na nitong di magkakita ng normal na utaw. Yan Rasul sallallahu alaihi wasallam Yusuf yan isugo yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para paglawngon yung mga Quraysh ng kaya yung mga Quraysh, di sila na manginto na yan yung propeta. Nangasa kuno appoint ang Allah Subhanahu wa Ta'ala yan na di ng malaikat. So yung Rasul, gilaw niya na di ako ng kapariha ng lain panahutaw, no? O di ako kapariha kamayo. Yung Allah Subhanahu wa Ta'ala gilaw sang Rasul na paglawngan o Muhammad na wako paglawngan na wako paglawngan kanmo na iyan kanmo yang mga kabutangan o treasures ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o wako paglawngan paglawngan na na wako katigami na ikatigaman ko yang waka kita, no? Na paglawngan naman na ipalaw ko kanmo na di ako malaikat, no? Pero lawngan umang kanilan na yang buta ba o yang magpakakita na yanda ba sila o equal ba sila. So sa kuwan gist sini kuno yung pinakatumong sini na ipalaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Rasul na di kapariha ng normal na utaw moment natin yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o yung kanang paglawngan tao fixikan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ayah 51 yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masugo, no, apalong sa ubos na kari ko natin mayo na mainang ng accountable o matubag kita sa musip ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kari ko ng natin ininang way makaligtas o way makasagip ka natin yatabya yung kanatan takwa o yung kanatan madyaw na inang, no? So way makarecommend na ampunong kita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala except guide sitong iatagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng permission para makarecommend na ampunong kita nan. Unang-muna sito yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaya na mag-recommend ng utaw na ampunong inyo na utaw ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikadwa sito yung mga hafiz na kaya ng hafiz mag-recommend sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na ampunong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung 10 kautaw, no? Okay daw ang mga qualifications sini na pag-recommend, no? Muna sinyan yung iman, no? Na kinahanglan ang iman ng sang kautaw na i-recommend ng Rasul o i-recommend i-recommend ng mga hafiz, no? Na ampunon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So inyan yung instances na pwede mag-atag ng recommendation yung isa kautaw para maampun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung isa pa kautaw. Sa ayah 52 to 54 yung Allah Subhanahu wa Ta'ala kaliniyan na niyang mangkadyo na kaislaman na taduman perminti ang kanan pangan, no? Taduman yang kanan taduman yan ng kamdago ambong, no? So after makabus magsambayang ng Fajr o Asar na walay sunnat makabusan, no? Kaya nga sa inyan i-expect ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magatikir kita, no? Magatikir kita o safaat tayan, no? Taduman tayan yang kayang purpose ng walay sunnat na nawafil makabus yung Asar o Fajr, no? So yung recommendation ng ustads ta na makamangay kita ng duwa ka dikiran ta, no? Consistently para perminti ta kataduman. Uno-unuin yan na mga pangagi ng pagzikir na makamang kita ng duwambok, no? Na mas masayon niya na sit up kay mas ama palaganap o mas ama adapta ng malugyang pagzikir, no? Yung lang salsa na
kaaring ko ng mga propeta, majority sang kanilang mga umat o yaga pangintukan nila niya mga pobre, no? Kay most of the time na magpangintukan nila ng mga pobre. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibarik na niyang rahmanan sang ginawanan, kaya pabila maayo kita ng kampunan kanan, nakainang kita ng kadusan, makayo kita ng kampunan kanan, maampun kita nan. O i-advise ang kita ng ustad na pangayo ka mo ng kampunan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala permi, kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabid na bun na yan niya magpangampun. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala i-reiterate nan sang pagkatastan sang Rasul na sino-sino itong buta o sino-sino itong magpakita ng magpiatagan ko ng hikmah o revelation ng taufik na lahi di sila ng parihas, no? Pasabot sini na sino itong normal na utaw kita o yung Rasul na yatagan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng revelation, no? Na lahi yung ang pagkakaiba na, no? Diyan ang parehas ng menta na utaw gayud na hindi parehas yung Rasul kanatin na utaw, no? Lahi yang kanan iindugan o lahi yang kanan ingkudan adis ang dunya, no? So igalang Allah Subhanahu wa Ta'ala na kadto sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ihambol mo yung kamo ginawa, no? Pagpakumbaba mo, ipakumbaba mo yung ginawa mo, no? Yung Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung ustad sana pagsambayang o pagstorya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilaw mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ubos ng kamo mga wish o mga kalini na mga butang na may tabo na iyan sang kamo pangatayan. Yung Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayaw mayo panawan o ayaw mayo pag Indian ba daw siya, ayaw mayo pag di pansin na itong mga utaw na ang mga kalidad na mga menini. Isa sinya niyang itong utaw na kada kamdag gabi na piga zikirnan yang anong Allah Subhanahu wa Ta'ala na i-remind ng Rasul, i-remind ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Rasul na pagkatasan ka mo pasensya sitong o sabar sitong utaw na yagatawag sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kada gabi o kada ambong niya mangayo ng kaampunan, niya mangayo ng guidance o ununo pansan pangayo na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no? So yung ustad sa remind po natin na kinahanglan niyang Allah Subhanahu wa Ta'ala yung pinakaunang tadudan sa ubos-ubos sa kasakit, no? Makayo kita ng kasulbadan ng problema sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangayo kita ng pagkadyaw ng kanatang sakit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iparecite ka natin ng ustad sa Suratul Kahfi sa ayat 28. Ilang dyan po na ng Suratul Kahfi na pigabasa yan isang kanila na nato sa Malaysia kada Bernes, no? So sini na ayat igalaw ng Allah na pagsabari itong sino-sino na yaga-dikir o yaga basa ng kanakpangan kada kamdag o kada ambong, no? Kinahanglan ta na anapon yang luy ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpara sa mga kinahanglan tadi sa dunya, no? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang inyong matikam ng sino-sino itong utaw na ang takwa. Yan Nabi Muhammad yung galaw apabila makakita ka ng utaw na magkadto sa moske ng makalimas ang sanganlaw na surely yan ang utaw ang iman na, no? So i-advise ng ustad sa na i-practice mo na apabila abirwing kang kumadto na magsambayang ka ng jamaah, no? O magsambayang ka sa moske kay ang additional na puntos o reward na atag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa Suratul Hud ayat 27 na madiscuss po na din na common guide na reaction ng di magpanginto na atawagan nila niyang propeta ng atikon o ng mga magician, no? Yan dyan po niyang itawag sa mga muna pa ng mga propeta. Kasagaran, no? Yung mabalik yan na
ang majority sa mga panginto sa propeta na itong mga pobre. Agaw sa iyang mga wapang ito magalaw ng isunod kagad nila ng wasilan way ihuna-huna nila way wasilang paguna-huna, no? I-blindly follow kagad nila, no? Ang surah Al-Ankabut ayat 69 ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nagalaw nang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bunabun na tabangan na niya mga muhsinun, no? Yung mga ito Allah Subhanahu wa Ta'ala na alhamdulillah tabangan kita o na i-advise ang ustad sa na mas madyaw na magdua kita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magdua kita sa itong dua na galaw na ya Allah, atay kami ng guidance, atay kami ng takwa, o atay kami ng kamayaman, no? Kamayaman sang kanatin pangatayan. So inyo niyang isa na advice ng kanatin ustads na pagaduata, no? So inyong ganyan yung madiskas talo na gabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.